Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw sa inyo, Popoy at Bea, at pati na rin sa lahat ng mga nakikinig ng Dear MOR. Ako nga po pala si Ivan, isang second-year criminology student sa Quezon City. Matagal na akong nakikinig sa inyong programa. Dati-rate, sa YouTube channel nyo lang ako nakakapakinig. Pero ngayon ay sa Spotify na. Ang galing lang na kahit saan ka pumunta, makakaparinig ka pa rin ng Dear MOR. Popoy at Bea, napamessage ako sa inyo ngayon kasi gusto ko sanang ibahagi ang kwento ng buhay ko sa inyo. Umaasa kasi ako na mabibigyan nyo ko ng payo kahit pa paano. Popoy at Bea, hindi naman sa pagmamalaki, pero ako yung tipo ng tao na maganda ang pangangatawan. Alagang-alaga ko kasi ang katawan ko. Dahil nga dito ay marami-rami ang nagkakagusto sa akin. Siguro nagtataka kayo kung bakit ko ito nabanggit sa kwento ko ngayon. Well, magiging malaki kasi ang parte nito sa kwento ko. Popoy at Bea, isa akong self-supporting student. Matagal na kasing yumao ang mga magulang ko at sa aking tsuhin na lang ako nakikitira. Mabait at maalaga naman ang Tito Ruben ko. Pero ayokong iasa ang lahat sa kanya kasi may sarili din siyang binubuhay na pamilya. Popoy at Bea, mahirap ang buhay ng isang estudyante na walang nakakapitan o natatakbuhan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong muntik hindi makapag-aral dahil sa sitwasyon ko. Minsan, napipilitan akong humingi ng tulong mula sa tsuhin ko. Sobra-sobra na kasi yung tulong na nabibigay niya sa akin. Ayoko na talagang dagdagan ang iniisip niya. Kaya nga hanggat maaari ay ako ang naghahanap ng solusyon sa mga problemang kinakaharap ko. Popoy at Bea, dito na nga mag-uumpisa ang madilim na yugto ng buhay ko. Tandang-tanda ko pa yung panahon na talagang walang-wala ako. Yung panahon na halos ipukpok ko na ang ulo ko sa pader para lang makaisip ng solusyon sa financial problems ko. Dito na nga lumapit sa akin ang isa kong classmate. Tinanong niya ako kung gusto ko raw bang rumakit. At dahil desperado na ako noon, pumayag ako. Sinama niya ako sa boarding house niya. Pinahiga niya ako sa kama at pinaghubad. Nung una, litong-lito ako. Nung hinawakan niya ako, dun na ako pumalag. Dali-dali niyang sinabi sa akin na gusto mo ng pera, di ba? Wala na akong sinabi pa, Popoy at Bea. Hinayaan ko na lang matuloy ang nangyayari. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Okay, so dyan po nagtatapos ang first part pa lang. First part pa lang yan ang story natin, story ni Ivan sa hashtag Dear MOR Touch. Well, I think you have an idea now why our hashtag is hashtag Dear MOR Touch. I feel like yun yung may kinalaman dun sa kaduluduluhang nangyari dun sa storya niya. Kung saan, inoferan siya ng racket ng classmate niya, hindi siya aware, okay, ano bang racket to? Go push tayo kasi nangangailangan nga siya. Desperate siya, ang laki ng kailangan niyang pera siguro, could be enrollment na or what. Sumama siya sa classmate niya and then nagulat na lang siya, okay, yung pala yung racket. I feel like pati kayo na syokef dun sa ending ng first part natin na yung racket pala, yung itong hashtag Dear MOR Touch pala natin, hipuan. I'm just not sure if hipuan lang ang naganap or, more. Kasi may second part pa tayo. We would know sa second part kung hanggang hipo-hipo lang ba yan? Is it just one time? Or ano bang mangyayari dito? Is it
Is it going to be consistent na ganyan? Every time may kailangan siya, ganyan yung gagawin ni Ivan? We don't know yet. Pero dito sa first part, honestly, I'm sad for Ivan. Oo. Kasi walang second year criminology, bata pa yan. Kahit sinong nasa ganyang edad, or actually kahit anong edad ang kailangang or ang dapat mapunta sa ganyang sitwasyon kung saan kailangan mo ng pera and you have to resort to using your body. Ayoko namang sabihin na selling your body. I don't know the right term. Oo. Pero let's just stay with using your body para kumita ng pera, makakuha ng pera sa pangangailangan mo, lalong-lalo na kapag emergency. Honestly, ako personally, hindi ko alam yung ganung pakiramdam, 'di ba? Marami din sa inyo ang hindi nakaka-relate na gano'n, na walang-wala, pero alam mo 'yun, mapupunta sa gano'ng sitwasyon kung saan gagamitin mo na yung katawan mo para makakuha or makakuha ng perang panggastos. I can't relate, but I can siguro like you guys din. You can empathize din siguro dun sa nararamdaman ni Ivan. Kasi sa kanya na rin nanggaling, kulang na lang talaga ipukpok niya yung ulo niya sa pader. Kakaisip, paano ba ako makakakuha ng pera? Dahil siguro I feel like may kinalaman sa tuition fee yun. Kasi gusto ni Ivan na makatapos talaga ng pag-aaral para alam mo yun, hindi na siya maging burden doon sa uncle niya, para makapag-umpisa na siya ng magandang buhay kasi nga wala na siyang parents. Kaya alam mo yun, super desperate talaga siya na ipagpatuloy yung pag-aaral niya. Kaya alam mo yun, sabi niya, kulang na lang talaga iumpog niya yung ulo niya sa pader para lang makaisip ng solusyon paano siya makakuha ng pera. Ganon siya ka-desperate na talaga. Na kung ano na lang yung dumating na hain na pwedeng solusyon, kukunin niya whatever it takes. And honestly, yun yung isa sa mga, ako personally, meron akong anak. Yun yung isa sa mga fear ko talaga, yung mapunta siya sa ganyang sitwasyon. Let's say may mangyari sa amin or what, tapos kailangan niya mag-aral, may iwan siya mag-isa. Alam mo yun, I don't know. I can't explain it, mga kamarkada. Pero I'm really, really sad for Ivan. And sana, alam mo yun, sana walang masyadong ganyan na nasa ganyang edad na kailangang mapunta sa ganyang sitwasyon. Well, alam naman natin na meron. 'Di ba? Alam naman natin na meron. Pero I just hope na, alam mo yon, hindi sila mababad sa ganyan. Kasi bata pa eh. Bata pa yung ganyang edad ni Ivan. And makuha man nila yung pera, makapag-enroll man, 'di ba? Or kung ano man yung emergency situation, mabayaran man whatsoever. Pero yung memory and perhaps maybe the trauma na dadalhin nung ginawa mo just to get that money, hindi na mawawala sa isip mo yun, hindi na mawawala sa utak mo yun. Eh paano kung yung tao na yun or kung sino man dyan, mababa yung emotional and mental threshold? Ano na lang yung magiging epekto sa kanya nun in the long run? 'Di ba? Magkakaroon ng psychological effect yun. Kasi lalo na kapag ginawa yun ng hindi naman talaga, sino ba may gusto na gawin yun, 'di ba? Lalo na kapag gumawa ka ng isang bagay na ayaw mo naman talaga, pero kapit ka na sa patalim, wala ka ng choice, 'di ba? Just imagine the emotional trauma na pwedeng gawin nun, lalo na sa ganyang edad ni Ivan, or actually sa kahit anong edad. 'Di ba? As long as meron kang ginawa na ayaw mo, you will never forget that feeling. Yung kaba, yung fear, yung maybe, I don't know, disgust dun sa, kasi ayaw mo yung ginagawa mo eh, di ba? Pwedeng mandiri ka dun sa ginagawa mo, or mandiri ka dun sa tao, mandiri ka sa sarili mo, lalo na kapag ganon, sexual favor. Monday na Monday. I don't know, mga kabarkada. Monday na Monday at etong ating usapin. And I'm pretty sure feeling ko lahat kayo na shocked. Kasi wala kayong ma-comment, oh. Hindi nyo rin alam ano yung comment nyo, di ba? Nakigets yung nararamdaman ko. It's so hard to comment sa mga ganitong klaseng sensitive na
na topic, sensitive na situation. Pero thank you. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako. Thank you, Ivan. For, hindi pa tayo tapos ha. Meron pa tayong second part. Pero ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako kay Ivan. Kasi naglakas siya ng loob na i-share yung story niya. And this is not an unusual story kasi it happens. A lot of situations na, alam mo yun, may kinalaman sa ganito, nangyayari talaga. Merong financial problem, wala ka ng mapagkukunan, ano ba natitirang pwede mong gamitin? Sarili mo, di ba? Kagwapuhan mo, ganda mo, pwede kang, ang tawag dito, pwede mangyari sa'yo yung nangyari kay Ivan na sexual favor in return of money, o di naman kaya, pwede kang, alam mo yon magtrabaho sa club or whatnot. Pero all in all, it's not good. hindi siya maganda. And alam kong alam ni Ivan yon, pero naglakas ng loob siyang i-share yung story niya kasi marami ang makaka-relate. Maraming makaka-relate, and it could also serve as a wake-up call or a warning to others. Marami pa tayong pwedeng makuha sa story ni Ivan kasi may second part pa tayo. Tip of the iceberg pa lang etong nalalaman natin tungkol kay Ivan. And pero ngayon pa lang mga kamorkada, I would like to ask a favor sa inyo na please, mag-comment kayo. Welcome yung mga comments ninyo. Pero ingatan nyo yung i-comment ninyo. Ingatan nyo yung mga sasabihin ninyo. Pwedeng naiinis kayo, nanggigigil kayo. Pwedeng, syempre, hindi kayo agree sa nangyari dun kay Ivan. But please be careful sa mga i-comment ninyo. Okay? Ngayon pa lang sasabihin ko na kung wala kayong comment na maganda. Or wag na kayo mag-comment. I mean, yung pang-ookray, di ba, kay Ivan, kung yun lang i-comment nyo, wag na. Pero, kung magbibigay kayo ng, anong tawag dito, yung comment na kapupulutan naman talaga, di ba? Pwedeng-pwede yan. Kahit ba masakit yan pakinggan somehow para kay Ivan. Pero yung straight out pang-ookray lang, no, it's not welcome dyan sa comment section. Kasi, andali kasi magsalita, no? Andaling chumika, hindi maganda yan, mali ang ginawa mo, yada-yada, pero hindi ka pa naman napunta sa ganung sitwasyon. So, I'm not saying tama yung nangyari, no? Na acceptable, of course not. I'm just saying na ingatan nyo lang yung mga sasabihin nyo kay Ivan, lalo na kung hindi nyo nilakad yung mga nilakad niya at wala kayo sa posisyon niya during that time na, alam mo yon, hinain na sa kanya yung solusyon para magkapera, nasa sa kanya na lang kung kukunin niya o hindi, but apparently kinuha niya yung offer kasi ganun siya ka-desperate. Napakabigat. Napakabigat ng Monday. Nakakaloka nga naman talaga. Oo. Pero hindi. Anong tawag dito? Okay yan. Okay yung mga nakakatanggap tayo ng mga ganito, mga klase ng letter, mga kamorkada. Kasi na-open up tayo sa iba't ibang situation na pwedeng pagdaanan ng isang tao. Kasi pwedeng, alam mo yon, pwedeng may makilala ka personally na may ganyang sitwasyon. At least alam mo na. Hindi ka na masyusyokit kasi nakarinig ka na ng kwentong ganyan, or baka mamaya, wag naman sana, knock on wood, na alam mo yon, ikaw naman yung mapunta sa ganyang sitwasyon. 'Di ba? Ako, ayoko munang tumodo ng chika ngayon kasi I still wanna know the entire story kasi baka mamaya one time, big time lang to. 'Di ba? One time, big time lang yung pinayagang mangyari ni Ivan, or I don't know, baka mamaya madagdagan, 'di ba? Nasa second part lahat 'yon. Kaya ngayon pa lang, halika na. Punta na tayo sa sa second part. Tapos, sabi ni Mamay Mitch Vlog, mamaya na lang mag-comment pagkatapos ng kwento. Hirap humusga kaagad. Alamin muna natin lahat. Ayan. Sabi ni Ryan Leonard Rosario, marami namang trabaho na pwedeng pagkakitaan. Ayan, i-discuss natin yan mamaya. Sabi ni Bim Bim TV, alam mo kahit mali, kaso alam mong kailangan na kailangan mo, wala ka na magagawa kasi iniisip mo na lang talaga na opportunity na yan, grab mo na talaga. Ayan. Sabi ni Trisha Viola, ang hirap mag-comment kasi hindi pa natin alam kung bakit niya yon nagawa. Well, meron ng initial reason, and that is matinding financial problem. Feeling ko ang tawag dito, tuition fee related.
Oo, kaya gano'n lang siya ka-desperate. Kasi kung pagkain lang 'yan, siyempre hindi. Pero alam mo 'yun, puwedeng tuition fee related and isa nga 'yun sa ano, eh, gustong-gusto niyang, ma-achieve, yung maka-graduate siya. Kasi kapagka alam mo yon natigil siya, God knows kailan ulit siya makakapag-aral, 'di ba? Ano pa ba yung puwede niyang, gawin kapagka natigil siya sa pag-aaral. Mamaya i-di-discuss natin 'yan, lahat, pero give chance muna natin si Ivan. Pakinggan muna natin yung buong storya bago tayo magbigay ng ating full comment. Call? G? Game? Approve? Okay, halika na mga kamarkada, pakinggan na natin ang second part ng #DearMOR Touch, ang story ni Ivan. Popoy at Bea, hindi ko makakalimutan ang unang gabing binenta ko ang katawan ko. Gipit na kasi ako. Talagang nilunok ko na lang ang pride ko kasi malaki ang binayad ng classmate ko. Unti-unti, nagawa kong makaipon ng sapat na perang pangbayad sa tuition ko. Natuwa rin naman ako kasi malaki ang perang nakukuha ko sa pagbibigay ko ng panandaliang aliw sa mga kapwa ko lalaki. Nagawa ko rin kasing magbigay ng konting pera sa tiyuhin ko na talaga namang tumulong sa akin simulat sa pool. Popoy at Bea, aaminin ko na sa bawat sandali na may kasiping akong lalaki, ipinagdarasal ko na sana matapos na ito agad. Oo, natutuwa ako sa perang nakukuha ko, pero at what cost, di ba? Sa bawat balat na dumidikit sa akin, lagi ko na lang iniisip na para ito sa pangarap ko. Ginagawa ko ito para guminhawa ang pamumuhay ko at ng mga tao sa paligid ko. Popoy at Bea, mahirap kasi ang panghinaan ng loob sa ganitong gawain. Lalo na't hindi normal para sa akin ang pakikipag-sex sa kapwa ko lalaki. Kahit ganito kasi ang ginagawa ko, babae pa rin ang hanap ko. Sa mga taong hinuhusgahan na ako sa pakikinig nito, unawain nyo na sana ang sitwasyon ko. Kailangan ko ng pera. Sinubukan ko naman makakuha ng mga scholarships pero hindi talaga ako pinalad. Popoy at Bea, walang araw na hindi ako humiling ng magandang buhay. Yung buhay na hindi ko na kailangan pang magbenta ng kaluluwa para lang makatikim ng ginhawa. Wala akong gusto kundi ang makapagtapos ng pag-aaral. Mabuti naman akong tao. Wala akong inaagrabyadong kapwa. Pero bakit parang lahat ng binabato sa akin sobrang hirap? May nagawa ba akong kasalanan para masadlak ako sa ganitong klaseng buhay? Yung nagbibigay ng aliw para sa pera? Sinusubukan ko naman baguhin ang gawain ko pero wala eh. Ito ang madaling paraan para magkapera. Ano ba dapat ang kailangan kong gawin at baguhin para maituwid ang buhay kong nababaluktot na? Popoy at Bea, alam kong marami sa inyo ang manghusga sa akin. Wala naman akong magagawa roon. Ang gusto ko na lang mangyari ay maintindihan ninyo kung bakit ko ito nagagawa. Madilim man ang tinatahak kong daan ngayon, umaasa naman ako na may liwanag sa dulo. Pag nakapagtapos naman ako, titigil na rin ako sa ganitong gawain. Kailangan ko lang talagang mairaos ang yugtong ito ng buhay ko. Maraming salamat sa pagbabasa ng kwento kong ito, Popoy at Bea. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na makapaglabas ng sama ng loob sa maraming tao. Salamat at naging tulay ko kayo. Hanggang dito na lang muna at more power sa inyo. Lubos na gumagalang, Ivan. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. At ayan na nga,
Mga kamarkada, diyan na nga nagtatapos ang story ni Ivan sa hashtag Dear MOR Touch. Oh, sorry, may konting sabit lang. Okay, so ayan na. Pag-usapan na natin mga kamarkada and eto ha, kung ano man yung ichichika ko ngayon, kung ano man yung mga i-share ko ngayon, I'm not saying na this is the right thing to do, eto yung tama, eto yung ano, pakinggan nyo and all that. Kasi like you guys, ako personally, I can't relate di ba? And I don't know ano yung parang like the ultimate tama or alin yung parang talagang maling-mali. Well, alam naman natin ano talagang maling-mali, pero alam mo yung the ultimate tamang gawin, it's a case-to-case basis kasi we just had a glimpse of Ivan's life. Hindi natin talaga alam 100% lahat ng mga nangyayari sa buhay niya, sa family niya, daily routine niya, yung lagay niya sa pang-araw-araw, yung lagay nung tsuhin niya, 'di ba? There's so many details na hindi pa natin alam, hindi pa natin sigurado. Ngayon, pero humihingi kasi etong si Ivan ng payo. What can he do? Kasi paano ba ako aalis sa ganitong sitwasyon, 'di ba? Ganyan. Ngayon, Ivan, one thing is for sure, hindi lang ikaw ang nasa ganyang sitwasyon. And definitely, kapag ako, yung mga kamarkada natin napunta sa, ang tawag dito, sitwasyon na talagang gipit na gipit, who knows? Baka magawa din namin yung ginawa mo, di ba? Lalo na kapag life and death situation, may taong pinakamamahal mo nasa ospital, alam mo yung ganun, at kailangan mo is yung instant money, like perang like ayan na agad-agad, 'di ba? Konting effort na lang, like a couple of hours effort lang and then andiyan na yung pera. Who knows, 'di ba? Who knows kung magawa natin 'yon. But here's the thing, no, Ivan. You're saying na you just really wanna finish yung studies mo. Pero at the same time, ayaw mo talaga sa ginagawa mo. Like, I'm pretty sure, alam mo yun, nandidiri ka na sa ginagawa mo at hindi mo na talaga kaya and all that. Well, you have a choice, Ivan, ha? You have a choice. Naintindihan natin, mga kamarkada, na kailangan mo ng pera ng pag-tuition mo and nakakaipon ka kaagad dun sa perang, anong tawag dito, nakukuha mo dun sa ginagawa mo na pagbibigay ng panandaliang aliw. We get that, we understand that. Kaya lang, kung sinasabi mo ngayon na alam mo yon, sukang-suka ka na talaga, nandidiri ka sa mga ginagawa mo, na parang torture na torture para sa yan, you have a choice, di ba? To stop. But then, you also have to understand na you can't get both eh. Di ba? You can't get, parang, ano tawag dito, hindi pwede kasing sa sitwasyon mo ngayon, hindi pwedeng nakakapag-aral ka tapos may instant money, agad-agad, pero saan manggagaling yung instant money, 'di ba? Ngayon, isipin mo na lang muna kung ano ipa-prioritize mo, 'di ba? Yung mental health mo o yung pag-aaral mo. Kasi honestly, Ivan, yung pag-aaral mo, mapag-iipunan 'yan, maaagapan 'yan, at bata ka pa. I mean, hindi mo kailangan isakto yung edad mo dun sa year ng pag-aaral mo. Ang dami nga siya nag-aaral, mga 30 years old na, nakaka-graduate, 40 years old, di ba? Kahit 50, nag-aaral pa, di ba? I'm not saying paabot ka doon, di ba? What I'm saying is, baka lang gusto mo. Baka lang naman. Sabi ng isang kamarkada natin, madaming trabaho dyan na pwede mong pasukin. 'Di ba? Kaya lang kasi, aminin natin, maliliit yung mga sweldo compared dun siguro sa nakukuha niya dun sa mga client niya. 'Di ba? Well, what you can do, Ivan, is ano ipa-prioritize mo? Pag-aaral mo o yung mental health mo? And I'm telling you, yung pag-aaral mo mahahabol. Pero pag nasira yung mental health mo, yan ang mahirap habulin. Yan ang hindi mo na mahahabol actually. Pag nasira yan, may lamat na yan forever. And you're gonna take that with you forever. Hindi mo na matatanggal sa memorya mo lahat ng mga traumatic experience na naranasan mo. Kaya make a choice, Ivan. And sinasabi na namin, ako personally, sinasabi ko na sa'yo ngayon, unahin mo sana yung mental health mo, emotional, spiritual health mo. Itigil mo yan, as in, itigil mo yung mga clients mo, and kung hindi talaga kaya,
na kumuha ka ng ibang trabaho, hindi kaya yung tuition, ganyan-ganyan, tumigil ka muna sa pag-aaral. Give time na magtrabaho ka muna para makapag-ipon ka, 'di ba? And then saka ka bumalik sa pag-aaral mo. Kesa naman sa itutuloy mo 'yan, sige itutuloy mo ang pag-aaral mo, client, ganyan-ganyan. Tingin mo ba 'pag naka-graduate ka, you're going to be happy? Like 100% genuinely happy? Knowing na you did things you hated at ang daming, alam mo yon, magre-replay sa utak mo yung mga pinaggagawa mong hindi mo gusto na nandidiri ka? You think you're going to achieve like genuine happiness? Hindi. 'Di ba? Although nagawa mo na, sige, nalagyan mo na ng lamat yung sarili mo, you can stop it eh. Huwag mo nang dagdagan ng dagdagan. 'Di ba? Huwag mo nang patagalin ng patagalin kasi habang tumatagal yan, lalo kang nasisira. Lalong nasisira yung pagkatao mo, yung katawan mo. 'Di ba, Ivan? You just have to accept eh. Kung hindi ka hindi ka makakapag-aral kasi wala kang pera, 'di ba? Pero ayaw mo na naman yung ginagawa mong hindi maganda. Kaya itigil mo muna yung pag-aaral mo. Magtrabaho ka muna, mag-ipon ka muna, 'di ba? Kasi bata ka pa. Yung pag-aaral na yan, mababalikan mo yan. Makakapag-aral ka ulit. Okay? Yung tsuhin mo, huwag kang ma-pressure na, oh my God, kailangan ko ng tulungan agad yung tsuhin ko, ganyan-ganyan. Okay lang ang tsuhin mo. Okay? At tingin mo ba, pag nalaman ng tsuhin mo yung ginagawa mo, you think it's going to help your uncle? You think your uncle's going to be happy na etong ibibigay mo, yung pagbabalik mo sa kanya ng pagtulong na ginawa niya sa'yo, pinaghirapan mo in a very bad way, sa ganung paraan, tingin mo matutuwa yung tsuhin mo? At ikaw ba? Tingin mo ba magiging masaya ka na pag nakuha mo na, nakagraduate ka na, nakuha mo na yung mga perang yung magandang buhay, ganyan. Tingin mo ba mapapanatag yung loob mo, magkakaroon ka ng peace of mind knowing na meron kang mga history na hindi mo na mabubura? 'Di ba? Oo, nagawa mo na, naumpisahan mo na, nandiyan na 'yan, nakatatak na sa utak mo 'yan, pero 'wag mong palalain, 'di ba? 'Wag mo nang palalain, 'wag mo nang pahabain. Kasi God knows kung ano ang mangyayari sa mentalidad mo, sa emotional health mo kapag umabot ka sa dulo, sa sukdulan. 'Di ba? 'Yun, para sa akin 'yun. Itigil mo muna ang pag-aaral mo, magtrabaho ka na lang muna. Yung malinis, 'di ba? Yung hindi napapahamak yung katawan mo, yung isipan mo. Kasi gaya yan, iba-iba yung client mo. O, paano pag alam mo 'yon, mapuruhan ka, magkasakit ka, anong ending mo, 'di ba? Kaya Ivan, as your Ate Bea, as your Ate Bea, itigil mo muna yung pag-aaral mo, magtrabaho ka muna. At yung scholarships na hindi ka makahanap ng scholarship and all that, mag-aral kang mabuti. 'Di ba? Mag-aral kang mabuti para makakuha ka ng scholarship. Do'n mo ibuhos yung energy mo, yung lakas mo para makakuha ka ng scholarship. Kasi most of the time, ang dami kasi nag-a-apply ng scholarship, 'di ba? So higitan mo sila, 'di ba? Higitan mo yung mga kakumpetensya mo sa mga naghahanap ng scholarship, do'n mo ibuhos lahat. 'Di ba? Just please stop, Ivan. Okay? Huwag mo nang palalain yung sitwasyon mo. Kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin yan. Yung madilim na part na yan. Nakatapos ka nga, sa'yo na rin ang galing. At what cost? 'Di ba? Sa'yo na nanggagaling yung mga ganyang katanungan eh. At dahil hindi ka mapanatag ngayon pa lang, hindi you have to stop na. Okay? Okay, I need your help mga kamarkada. I need your input when it comes to this because it's a very sensitive topic. It's a very sensitive situation. I need inputs from you. Tingnan natin kung meron tayong makukuhang maayos. And I'm telling you guys ha, ayusin yung mga comment nyo. Hindi pwede dito yung mga bargas-bargas na may masabi lang. Okay? Sige, tingnan natin. Sabi ni Paul Santos, try to find other job. Madaming company naman ngayon ang kumukuha as a working student. Like sa mga fast food, as a crew. Mas okay yon at para maiwasan mo yan kasi mas prone yan sa sakit. 'Di ba? Yung sakit na sinasabi natin. AIDS. Ingat pa din, sabi ni Paul Santos.
Sabi dito ni Seryo, naunawaan kita sender at siguro pati na rin ang mga kamarkada. Pero ito ang kailangan mo ding maintindihan. Hindi lahat ng taong di nakapagtapos ay hindi na swerte sa buhay. Isa pa yan. Huwag mo ipako ang sarili mo doon sa sinabi mong di ka nakatapos ng pag-aaral kaya nagtsatsaga ka sa ganyang trabaho. Mali yan. Maraming paraan na marangal, diskarte, Kuya Ivan. Pinasok mo na yan, pero labag sa loob mo, kaya pag-isipan mo. Baka kasi nasa isip mo, safe ka na, nagkapera ka pa, pero sa ngayon yan. Di tayo sure sa mga susunod na panahon. Kukunin ko yung sinabi mo, Seryo, na wag mong ipako yung sarili mo dun sa pag hindi nakapag-aral, hindi na magkakaroon ng magandang buhay. Well, of course, given na yun mga kamorkada na kapag ka nakapagtapos ka ng pag-aaral, you have the opportunity. Opportunity pa lang hindi yun matic na magkakaroon ka na agad ng magandang buhay. Hindi yun parang, ay, nakapagtapos ako ng buhay, boom, ganda agad ng ay, nakapagtapos ako ng pag-aaral, boom, ganda agad ng trabaho. Hindi ganon. Okay? Doesn't work that way. Meron ka lang mas advantage or mas bigger opportunity para makakuha ng trabaho na magbibigay sa'yo ng magandang buhay. Meaning, kailangan mo pa rin pagtrabahuhan yon, kailangan mo pa rin ng sipag at tiyaga, kailangan mo pa rin ng effort. Yun. Pero hindi ibig sabihin nun na kapag hindi ka nakapagtapos, alam mo yon, wala nang direksyon ng buhay mo. No. I'm pretty sure alam nating lahat yon na madami naman dyan ang hindi nakapagtapos pero naging maayos ang buhay kasi nagpagod pa rin, nag-effort pa din, humanap pa rin ng paraan, dumiskarte pa din. There's no other way kundi hard work, patience, and hard work. Yun lang talaga ang makakapagbigay sa'yo ng magandang buhay. Ngayon, ang difference lang is yung mga landas na tatahakin, pero all the same. Hard work and patience, dedication, and faith. Diba? Faith sa sarili mo, faith sa Panginoon, or sa kung ano mang pinaniniwalaan mo, diba? Yun. Kaya, isa pa yun, Ivan, no? Hindi porket mahuhuli ka sa pag-aaral or sa graduation, masisira na ang buhay mo. Lahat yan nakadepende sa'yo. Lahat ng desisyon, ikaw ang may hawak. Diba? Gaya na lang ng pinasok mo na yan. Walang pumwersa sa'yo dyan. Ikaw ang nagpasok sa sarili mo yan. Kaya ikaw rin ang makakapaglabas sa sarili mo dyan. And right now, we are telling you na, Ivan, please, umalis ka na dyan, itigil mo na yan. It's not the end of the world kapag tumigil ka sa pag-aaral. Diba? You will just have an opportunity para, alam mo yon, humanap ng ibang paraan. Yung mas malinis, mas marangal, at yung hindi ka natudungisan, hindi ka nadudumihan. Please, Ivan, we're begging you na. Stop na dyan, ha? I mean, feeling mo lang easy money, it's not. Diba? Well, technically, yeah, easy money, nandyan sa harapan mo. Pero bugbog ang katawan mo at isipan mo. At bugbog malamang sa malamang yung future mo. Kasi ano magiging epekto niyan sa'yo in the near future? Mental-wise. Diba? Yun yung palagi, wag mo nyong iismulin yun, mga kamorkada, na ngayon, kinakaya nyo. Ngayon, kaya nyong sikmurain. Feeling nyo lang yun. Kasi nasa desperate times pa kayo Pero pag nawala na kayo sa desperate times, kapag ka na-achieve nyo na yung gusto nyong ma-achieve, saka na bubuhos lahat yan. Saka na magsisink in sa inyo lahat ng pinagagagawa nyo. And tingnan natin kung nasan yung nasan yung mental state nyo by that time. Diba? Baka nga mauwi sa wala Kasi you could have depression or whatever mental disorder. Feeling nyo lang kaya nyo ngayon. Pero alam nyo yun, traidor ang panahon. 'Di ba? Pagdating ng panahon at bubuhos sa inyo lahat ng mga alaala, we don't know. Swerte kung matibay yung mental threshold nyo, paano kung hindi? 'Di ba? Anyway, ano ba bang mga comment niyo, mga kamuriga? Shock ba kayo? Ay, sorry. Shock ba kayo? Ako din Shock din ako And alam mo yon
gusto ko magbigay ng bonggang-bonggang komento, pero at the same time, I have to be careful. Diba? Kasi this is a very sensitive situation and bata patong si Ivan, who knows kung paano niya iti-take yung mga inputs natin, 'di ba? Sabi ni Rivers, simple equation. Masabang trabaho, malaki ang kita, marangal na trabaho, maliit ang kita. Pag nagkasakit ka, malaki din ang gastos pampagamot. Sa maayos na trabaho, maliit ang chance. Magkasakit man, maliit ang gastos. Yun yung pinaka dun eh. Yun yung pinaka delikado talaga dun, Ivan. Yun yung talagang iniingatan natin. Yung katawan mo eh. Lalo na kung marami kang client, you don't know, 'di ba? Kung kailan ka mapupuruhan. Hindi mo rin naman alam kung talaga bang malilinis yung, alam mo yon, yung mga nakakasama mo. And tama yon. Okay, instant money, pampaaral mo. And then, paano nga pag nagkasakit ka na? 'Di ba? Wala. Lahat ng pera mo mapupunta dun sa pagpapagamot mo. Sana kung gumaling ka. Paano kung dahil may sakit ka na, titigil ka sa pagtatrabaho, pag naubos yung pera mo, ano na? Saan ka kukuha ng pera? Saan ka kukuha ng mga panggamot mo? Wala. 'Di ba? Sabi ni Riven, alam mo bro, mas masakit pa masabihan ng walang dignidad kesa sa walang pinag-aralan. You know what to do, bro. You're a tough man. Actually, 'di ba? Walang dignidad. Mas masakit kesa sa walang pinag-aralan. Kasi mababawi mo yung pinag-aralan eh. 'Di ba? May raming redeeming factors dun sa pinag-aralan. Pero yung nawalang respeto sa'yo, lalo na yung respeto mo sa sarili mo, pag nawala yun, ang hirap ng makuha yun. Kung makukuha mo pa, kung mababalik mo pa, definitely, hindi mo na mababalik to the very original state, 100% solid respeto sa sarili. Hindi na. Kasi nakatatak na sa utak mo yun eh. Nasa history mo na yan. Unless siguro magka-amnesia ka, di ba? O kaya if you turn back time, hindi mo na gagawin yung mga ginawa mo, pero lahat yun impossible, di ba? Sabi ni Maria Aliana Cruz, okay lang sana isang beses lang. Pero pag tumagal ka na sa gawaing ganyan, mag-isip ka na. Maghanap ng ibang trabaho. Ayan. Ivan, sana makinig ka sa Ate Bea mo at makinig ka rin sa mga payo ng mga kamarkada natin. It's not yet too late. Yes, you started it. May may lamat na yung dignidad mo, yung katawan mo and all that. Pero you still have a chance to stop it para hindi na lalong lumala pa. 'Di ba? A couple of clients, few times, maano mo pa yan. I feel like may possibility na mapatawad mo pa yung sarili mo dyan. 'Di ba? Yung maka-move on ka pa dyan, malagpasan mo pa yan. Pero pag sinagad-sagad mo na, umabot na ng taon, at sobrang dami mo ng clients, like, you're going to lose yourself. 'Di ba? Lalo na ngayon pa lang sinasabi mo na you hate what you're doing. 'Di ba? Alam mo, babagsak ka one day, isang araw, Ivan. At yun yung pigilan mo sana mangyari. Kaya ngayon pa lang, you stop it na, go to a different path, a harder path to get money, yes, pero you're safer. 'Di ba? Your body is safer, your mental and emotional state is safer. 'Di ba? Yun yung i-prioritize mo, yung safety mo, Ivan. Okay? Anyway. So, ayan na po. Thank you so much mga kamarkada for joining me in today's episode. Salamat sinamahan niyo ako sa pag-usap natin dito kay Ivan. And Ivan, if you're watching right now, sana makinig ka sa amin. Sana gawan mo na ng paraan. It's not yet too late, 'di ba? Mababawi mo pa yung pwede mong mabawi. Basta wag mo nang palalain pa, wag mo nang dagdagan pa. And you have a bright future ahead of you. Huwag ka sanang mawawala ng tiwala sa sarili mo na hindi mo kaya kapag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, yada-yada. Hanggat, alam mo yon, kumikilos ka, hanggat may lakas ka, lakas ng loob, lakas ng katawan, at you have a fire inside you to achieve what you want, makukuha mo yan, basta huwag ka lang tumigil. Okay? Pero sa ginagawa mo na, alam mo yon, nakakasira ng mental state, matitigil ka nang wala sa oras eh. Kaya please, Ivan, make your decision now. Hindi, kami na nagsasabi sa'yo. Itigil mo na yan. Please lang.
Okay. Meron pa ba kayong mga mako-comment pa, mabibigay na payo dito kay Ivan? Uy, si Fems Macariola. Hello, Fems. Ngayon ko lang dumating. Late ka na. Oo, ganda sana na storya natin. Saan pa? Wala na kayong masasabi. Wala rin akong masabi. Kasi alam mo yon, ang bigat eh. Oo. As your ate Bea Ivan, sana you make a very good decision na. Okay, Ivan? No one can save you but yourself. You can be saved by other people, pero kung ayaw mo magpa-save, hindi ka maliligtas. So, umpisahan mo na sa sarili mo. Save yourself na. Okay? Protect yourself more than anything. More than the money. Okay, Ivan? Anyway, adyan na nga, nagtatapos mga kamarkada ang ating Monday episode ng Dear MOR, hashtag Dear MOR Touch. Maraming salamat, Ivan, for sharing your story. And syempre, maraming salamat sa mga kamarkada natin at sinamahan nyo ako dito. At ramdam ko na hindi nyo rin alam nyo anong sasabihin nyo, pero natatakot kayo, nag-iingat kayong sabihin. Oo, kasi medyo sensitive nga yung topic for today. Pero thank you at hindi kayo bumitaw sa mga nanonood pa rin ngayon. And salamat din for helping Dear MOR to reach yung 25 million mark sa Spotify. Siyempre, susunod na 26 million. Titigil ba tayo? Wititit! Hanggat may Spotify, hanggat may Dear MOR, hindi po tayo titigil. Kaya, thank you for appreciating yung mga podcast natin at abangan ninyo, marami pang susunod na i-upload si Makoy. Makoy, mag-upload ka na, Makoy. Ayan, di ba? Pero thank you mga kamarkada. And bukas, samahan niyo ako. Hopefully, maayos na yung pakiramdam ni Popoy. Oo, I don't know, Popoy, if you're watching. Sayang, dapat nandito ka. Kailangan namin ng Kuya Popoy. Yung lalaki sa lalaki ba na pwedeng mag-usap? Alam mo yon? Kasi yung mapapayo ko lang is from my personal POV, babae pa ako. Well, syempre maano mo yan eh. Pwede din naman yung itawid, di ba? Kasi marami naman talagang mga babae ang gumagawa din ng ganyan. Pero dahil lalaki si Ivan, ang ganda sana kung meron tayong input ng, di ba? Ng isang Kuya Popoy. Pero bukas, I'm sure babawi yang si Popoy. Kaya get well soon, Popoy. Inumin ang mga dapat inumin. Okay? Again, thank you so much, mga kamarkada, for joining me. And I will see you tomorrow. At gaya ng palaging sinasabi ni Popoy Chi, you stay safe, stay healthy, stay in love, and you stay happy. I hope you guys are happy today. And Ivan, I hope may pahabol pa yun. Sorry. I hope meron kang, tawag dito, ma-achieve mo rin yung genuine happiness na talagang hinahanap mo at talagang deserve mo in time. Just make your decision now and act on it. Okay, Ivan. Thank you, Ivan. Thank you, guys. See you tomorrow. Ay, nakasama niyo po. Gorgeous Bea Bells. Bye.